Maraming nagsasabi, hopeless na ata ang sitwasyon ng ating bayan. Wala na yatang pag-asa. Imagine, ilang bilyon, trilyon ang ating utang sa piso. Nasabi ko nga hindi pa siya pinapanganak. Ang utang ng isang bawat Pilipino, maging musmos na isang buwan o 2 days old or even kapapanganak lang is 143,000 pesos. So, pag nakita mo yan, wow, yung aking anak, yung aking apo, may utang na. Dahil sa ating mga pinagkakautangan na yan, tapos noon, napapariwara pa, meron tayong pera. Just imagine po, 16 trillion po utang ng Pilipinas, 1.3, nasabi na tangay sa flood control project na walang kakaso-kaso. Di ba? 10% tinangay lang ng agos ng kapangyarihan ba? Or whatever. So, are you hopeless? Are we hopeless? Should we be hopeless? Well, tinan nyo naman, the picture of hopelessness, sometimes naiipit lang, naiiwan lang sa nabibilang. Mga kapatid, my dear sisters and brothers, bawat buhay, bawat tao, meron siyang likas to innate goodness sa bawat puso. At alam nyo, kahit anong ka-hopeless at helpless ang ginawa, maging ng ating kababayan o ng ibang mga tao sa mundo, na ating mga liderato, we can bank on the goodness that we have inside us. And that goodness, huwag niyong tanggalin ang pag-asa doon, na hindi lang mamutawi, pero goodness na pwedeng may gagawin. A goodness na nakabubuti, hindi lang kabaitan, nakabubuti sa kapwa. Alam niyo, ang ganda ng parable ni Jesus tungkol sa publican, tax collector at fariseo. Paano nalaman ng fariseo na sa tabi niya merong tax collector? If not, nahuli siyang pumasok sa temple kasi nauna yung tax collector. At siguro, inirapan niya, tinignan niya, ikaw, tax collector ka? Dasal-dasal ka pa dyan, walang mangyari dyan. So that's how he despised this man. Pero binagsabi po, isang marunong sa Biblia, sabi niya, baka naman may nangyari din sa tax collector. Nung marinig niya ang pariseo, pinuri niya ang kanyang sarili at parang mayayabangan ka, di ba? Thank you, God, because I'm a good person, unlike. Pero siguro, nanaig sa damdamin ng tax collector, my God, ang layo ko sa mamang yon, kabait-bait. Pero sabi niya, tao din siya as tao rin ako. Dahil doon, nakapagbagong isip siya. Ang damdamin niya napuno at sinabi niya, Panginoon, kahabagan mo ko. Kung meron kang ibibigay pa sa aking oras, kahabagan mo ko at magbabago akong puso. Dumaong ka, makiisa ka sa akin, Panginoon, sa iyong habag at awa. Tulungan mo ko sa pagbabagon to. Di ba? Is that a hopeless situation? When a person can feel deep within a call, a profound voice, which is actually a longing, a desire that no one can ever hear except oneself from the very pit and bottom of one's depravity. There is a light. That's where you cannot lose hope. In any person, in every person, in yourself. Please, believe. Maniwala po tayo. When He made everything, including humanity, He said, it was good. And when He saw humanity that He made, He says, very good. Yes, all of us have this kabaitan, kabutihan, at I could bank on you. Kung meron po tayong 3 milyon, 2 milyon na korap na tao sa Pilipinas, alam niyo po ba, 115 million mabubuting tao. Mabubuting tao po ito. Huwag niyo sasabihin lahat ng Pilipino, ang Pilipino ay corrupt. No. Marami tayong mabubuti. That's the hope. Yan po ang ating maaasahan. Yung kabutihan ng bawat isa. Maging yung nakagawa ng masama, inaasahan ko kung makikinig lang sila sa salita ng Diyos at kanilang susundin ang maliit man na liwanag sa simula, baka maliwanagan sila at mabigyan sila ng lakas loob mag-iba ng landas. Alang-alang sa ating bayan, sa ating sarili, sa ating mga sariling anak na hinaharap pa ang malawak pang panahon. Always hope.